Sa gitna ng pangungulila, buong pusong ipinagmamalaki ng kani-kanilang pamilya ang mga sundalong nagbuwis ng buhay para mapulbos sa mga maute. Ang isa sa kanila, hindi ininda ang barilan at nakasagay pa ng mga sugatan bago siya binawian ng buhay. Ang mga kwento ng ilang bayani ng Marawi sa pagtutok ni Steve Gailisan. Ito ang ilan sa mga huling litrato ni Private First Class Hener Tinangag kasama ang 2 taong gulang na anak at nobyang si Jasmine. 1 taon pa lang sa serbisyo si Tinangag. Tuwing umuwi sa kanyang pamilya, sinisikap daw nitong bumawi sa mga oras na wala siya. Kung hindi ko nagagawa na magluto, siya po yung nagluluto. Kaya nga ang laking kawalan sa akin. Ang bait niya. Sa 5th Battalion naka-assign si Tinangag, pero nang nakita raw niyang under fire ang 7th Battalion, buong tapang siyang nagligtas ng mga sugatan at nakahila ng 2 sundalo. Pero sa ikatlong balik, siya na ang tinamaan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil dyan, posible raw magawaran siya ng Medal of Valor. Medal of Valor daw, na one of the highest award for military men. Kaya sabi ko sa kanya na salamat po sir. Hopefully, ma-approve naman yan kasi malaking bagay yan to give inspiration to our young generation. Hindi na inabot ni First Lieutenant Raymond Abad ang kanyang 32nd birthday kahapon, pero inalayan siya ng cake, tanda ng matamis na pagmamahal ng kanyang mga naulila. Maging ang kanyang mga kaklase, nagbigay-pugay rin sa huling pagkakataon. Sa 46 na magkakaklase, 13 raw ang nag-Marines. Sa Navy naman napunta ang iba. Kahit magkakaibang destino, mahigpit daw ang big kiss na nag-uugnay sa kanila, higit pa sa kapatid. Sa mga hindi po nakakilala sa classmate namin, kay Lieutenant Abad, gusto naming maalala siya sa kung ano yung dedikasyon na ipinakita niya sa trabaho niya, sa serbisyo po niya. Mangilid-ngilid din ang luha at nagpapakatatag ang kaklase at kaibigan ni Private First Class Marvin Russell Gomez. Sabay raw nilang sinuong ang matinding training hanggang mahiwalay ng assignment. Gusto niya talaga mag-sundalo sir. At para nandito yun sa mama niya sir kasi natitira sa kanya sir mama niya kasi namatay na rin yung papa niya sir. Sa libingan ng mga bayani naman nakaburo lang labi ni Corporal Raymond Paracuelas, isang trained demolitionist at troop master. Napatay si Corporal Paracuelas noong June 6 habang nagpapasabog ng mga pader at iba pang struktura para makagawa ng daan sa mga papasok na infantry. Bukod sa mahusay na sundalo, mabait na anak si Corporal Paracuelas. Kaya ganoon na lang ang galit ng kanyang ama sa Maute. Sana maubos na silang lahat. Ang daming taong inosente na lagas, pati sundalo. Para sa kanyang may bahay, mapagmahal na asawa at ama si Corporal Paracuelas sa kanilang 1 taong gulang na anak na nasa ospital pa naman ngayon dahil sa sakit sa bato at puso. Ang labi naman ni Corporal Jobert Cofino na 7 taong nagsilbi sa Philippine Marines, dinala na sa Zamboanga City. Siya pa naman ang panganay sa kanilang pamilya na tumataguyod sa 3 kapatid at tumutulong sa kanyang ina at amang putol ang paa. Mahirap din naman po mawala ng anak. Wala pong kapalit yung anak ko. Para sa mga nagluluksang mga kaanak, hindi man daw matandaan ang pangalan ng mga sundalong nagbuwis buhay. Sapat na raw na laging alalahanin at pahalagahan ang mga dahilan ng kanilang mga ipinaglaban. As much as some of the parts of the country would like to raise the flag, but they can't because they are under attack. But we try to make sure that the Philippine flag will still be flying. Steve Gailisan, Nakatutok, 24 Oras.